So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest designer sa balat ng Pilipinas, the biggest star of all season, mga kahombre ko, the biggest collector na may worth 1M kada pirma sa cup niya. Pio Balbuena, palakpakan sa utak ang putang inang yan. San Pablo, hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Eto ang page ko. Kasi ako rin naman na-experience ko na yung troll farms ng ng Facebook. Actually may nakausap ako tapos sabi niya, una ayoko pang maniwala. Sabi niya sa akin ganun, boss, try mo lang. Pag hindi gumana, wag mo kong bayaran. Tinry ko, pare, totoo, ang galing, butik. Yung mga nagla-likes o magdi-dislikes, kung ano yung uutos mo sa kanila, ila-like nila. Pero hindi ko na syempre magawa kasi putya, biruin mo, araw-araw ako nagpo-post ng DDS, edi araw-araw din ako magbabayad. Meron na po tayong 3 content ukol kay Pio Balbuena. Sa last video ay tinalakay natin ang paglabas ng mensahe ni Pio at mismong Tambay brand sa allegedly panggagaya o nakaw sa kanilang design na patented. Huh? Hey! In short, nagagalit po si Pio kasi ginagaya siya ng ibang mga tao at pinagkakakitaan nila ang kanyang brand name at design. Grabe. Pinepeke po ng ibang tao ang Tambay. Yan po ha, para kay Pio. Grabe talaga mga kamatis, mga kaibigan. Naglabas ng isang post na, ewan ko ba, cryptic or comedic, satire, or seryoso na post si Pio Balbuena kung saan sinaad nitong maglalabas siya ng isang Tambay brand na t-shirt. Hindi po to sarcastic, mga kahombre ko. Hindi ka ba nakakaintindi ng sarcasm? Pio! Putang ina mo! Ikaw na nga gumawa ng t-shirt ko. Itong the biggest. Sige na. Collab tayo. Okay, the biggest X Tambay. Please. Diyos ko naman, MJ, ang tanda-tanda na natin. Anyway, pag nag-t-shirt na yung Tambay. Ano bro? Anong sasagot mo? Inubo ko, sumakit ulo ko sa'yo. Pero nakita ko pa lang yung na-pinost mo. Shit! Fuck! Pag nag-t-shirt na yung Tambay, 50K isa din ang benta. Why would anyone pay you that much? Okay? Why? Gucci, LV, Prada, Balenciaga, Versace, Emporio Armani are shaking. Grabe to mga kauro. 50K! Isang t-shirt! Sino bang linoko mo dyan? Nagkaroon din ng mga karagdagang comments si Pio ukol sa kanyang post na ito. Mas mura na yan kaysa sa 80K at 70K na t-shirt isa. Sa bagay, not bad. Pero wag kalimutan, ang kanyang brand ay Tambay. At ginawa niya daw itong brand na to para sa mga Tambay. Why me? Yan. Ayan po ang sabi niya. Alam ko, madami na namang maiinis dito sa post na ito. Alam niya naman pala. Oh my God. Pero 'di ba, ang daming ganyang kamahal na t-shirt sa ibang bansa pero kaya nila. Bakit hindi ba kaya ng Pilipino? Hindi ba kaya ng Tambay na makagawa ng ganyang kamahal na produkto? Ano to? Pio is the revolutionary mind that we don't need sa Pilipinas. Imposible naman, man. Ano ka ba naman? Napaka-bias mo sa akin. Anyway, worldwide kasi ang brand nila, kuya.
Nagsimula din sila sa mababa na price bago sila magmahal kasi umabot na sa iba't ibang bansa yung brand nila. Pero kung isasagad mo agad sa big price, malabo ata yan, kuya. Simula ka muna sa budget meal price para mas makilala at madaming bumili. Kakalat ang brand mo. Alam kong kilala na talaga yan tambay na yan at ang aangas talaga niyan. Pero sa bansa natin siguro madalang ang makakabili ng ganyang price. Sige, pag-aaralan natin maigi yan. Quality muna. Ay, grabe. Very confident po si Pio at walang halong sarkasam, ha, mga kahombre ko. Pag may pirma ko, add 20k resale value, 70k bale. Ay, Diyos mio naman. grabe to, mga boss. Pag-aralan mo na mabuti kung worth it ba or kaya ba ng mamamayang Pilipino yung release mo. Hindi porke may sign mo good price na at good for investment, you think about it. Yes, I will think about it po. Ang galing ni Pio magmanipula sa utak ng mga tao, no? Ganyan ang negosyante. Well, sa puntong ito, mga kahombre ko, ako sa totoo lang sumasaludo ako sa pagka-negosyante ni Pio. He knows how to make you guys buy his thing. Kasi kasama na doon yung question mark. Ha? 70k? Baka mamaya niyan, mayroong maingganyo. Sige nga, try ko ang bumili ng 70k na t-shirt kung quality talaga, di ba? Tapos, after nun, alam nyo na, quality. Tambay quality, di ba? Alam nyo na yan. Anyway, gawin mo ng 1M, nahiya ka pa. Sabi ng comment, ha? Mahal yung kanila kasi hindi naman kopya. Yung sa'yo naman, kopya na nga, nag-overprice ka pa. Pio, di ka kaya karbahin yan? Sabi po ni Pio, ha, isa kang bonak. Ay, Hindi ka sure. Doon ka, wag ka dito. Saan doon, Pio? Sa akin ba? Ginagawa mong bobo ang mga tao, Pio. Oo nga, gawin mo ngang matalino yung mga yan. Mike, Money, Nak ng pangalan pa lang, pang matalino na. Napatawa ako ni Pio dito. Oh, man, sorry, man. magpatingin ka. May something ka sa utak mo. Ay, nako. Dapat ito ang ma-regulate ng BIR at DTI-SEC. Oh. Nicolas, sama mo na din NBI at PIDEA para matigil na yung addict na yan. DOH, di ba pasok? May sayad na din nato. After nito, mga kahombre ko, may nag-message sa akin na isang kahombre ko, no? Hindi ako sure kung sino ba to o kung ano ba to. Huwag na lang natin pangalanan. Pero mukhang seryosong tao ito. Go! Send ko lang po dito ang comment ko, sir, about sa post mo kay Pio. I've been a freelance graphic designer for 5 years and kapag gumagawa kami ng logos or designs, ingat na ingat kami. May matinding research kami na ginagawa before mag-design ng original kasi delikado yan kapag may ginaya ka ng pag-aari na iba. And based on copyright law, ang mga logos, illustrations, and other branding materials ay protected po ng copyright and trademark laws. Kahit pa po baguhin mo ng konti ang design niyan. For example, iba ang colors or iniba mo lang yung word kagaya ng ginawa sa Tambay Caps. Kung halata pa rin na kinopya, matuturing pa rin po na infringement yan. Kung kumuha ka ng isang existing logo, tapos pinalitan mo lang kulay, inadjust mo lang ang shape or layout o pinalitan lang ang fonts or words, derivative work po yan and bawal na bawal yan. Oops, biglang naging seryoso. Nako! Tingnan natin kung anong mararamdaman mo. Babagsak kayo sa Republic Act number 8293, Intellectual Property Code of the Philippines, Section 123.1e. Well-known trademarks kung saan nakasaad, a mark cannot be registered or used if it's identical or confusingly similar to a well-known mark, even if that mark is not registered in the Philippines. Ibig sabihin, kahit hindi pa rehistrado sa IPO Philippines, kung sikat ang brand sa buong mundo, bawal itong kopyahin o gamitin ng walang pahintulo. Kaya nakaka-disappoint na sasabihin ni Pio and followers niya na original work nila at okay lang daw yung ganon. Mali po kayo. Huwag po kayong mag-tolerate ng mali, lalo na kung di nyo alam ang rules sa designs. Kitang-kita naman na hindi nila original work mostly ang Tambay Cap designs nila. Respeto naman po sana sa creative industry. Ito po ay message ko for Pio and his followers. Ako naniniwala ako na tama yung ginagawa ko.
Anyway, mga kahombre ko, sabi ko nga sa aking post, Pio, seryoso, kailangan mo lang naman sagutin yung mga tunay na katanungan. Tulad nung tanong ko sa'yo, man. O, dali! Original ba ang design ng tambay? Or tulad lang ng sinabi ni Wamos, inspired lang? Magkaiba po ang copyright sa inspired. Okay? Inspired. Tandaan niyo yan. Magkaiba ang copyright sa inspired. No? So, eto, inspired to. Isa pa, pang-display lang ba ang iyong tambay cap or ang tambay products? Or ito ay pang-collection? Collectible na hindi mo pwedeng galawin na pagkapirma mo, itatambak mo lang, tapos sure ka na tataas ang resale value? Ayan ang mga questions na dapat mong sagutin. After nyan, magiging fan mo na ako. My God! And I will definitely help you out on selling your caps. Ito lang kasi yan, Pio. Ako kasi nabubuhay ako sa katotohanan. Ayoko talaga ng peke. Sino bang linoko mo dyan, MG? Magkakaroon ka ng napakatindi at lakas na suporta kung mapapatunayan mo sa bawat isa sa amin, lalo na sa akin, Pio, na legitimate talaga yung mga designs mo. That's it. Kasi, Pio, alam mo yon, kung sakali man na mapatunayan mo yan, oh my God, man. Magkakaroon ka ng biggest fun ever. Bibila kita ng maraming cap. And at the same time, magpapagawa ako sa'yo ng t-shirt na the biggest. Putang ina, tol. Bibigyan kitang 10K. Promise, man. But you'll need to authenticate yourself first. Sa akin at sa mga kahombre ko. Marami yan, Pio. Pepera ka talaga dyan. Just tell the truth and state facts. Peace, tang ina. Wala. Marunong ako gumawa ng bars, pero hindi ako marunong kumanta. Go! Daw siyang napasukang tite, counted lahat miski mabahong kike, at yung puwet ng kanyang favorite na Sri Lankan, want to sawang love making, call it Anli Kantutan.